Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang nakatayo sa isang balkonahe ay mas nararamdaman niya na mas realistic ito kumpara nung gamit niya si Crash. Ang antas ng koneksyon ng isa ay nagkaroon, may connect na tukoy ang kanilang lakas. Ang normal na manlalaro ay nagkakaroon ng 30% synchronization subalit ang ating bida ay nagkaroon na siya ng 90% synchronization dahil isa siya sa mga napapabilang sa top 1 spot leaderboard sa loob ng 10 taon bago dumating ang Major Guild subalit ngayon ay wala na ang katawan na yon, nasayang lang lahat ng ginastos ko para mapalakas ang katawan at mapa-level up. Dahil ito ay isa pa lamang closed beta at nag-iisa pa lang ang manlalaro ay ibig sabihin ay ako pa lang ang nakakagamit ng system ngayon. Sinubukan ng ating bida na buksan ang kanyang inventory at nagulat siya sapagkat nabubuksan niya pa din ito kasi nasa closed beta pa lang. Iniayos ka ng ating bida at na-detect ang kanyang information at patuloy din ino-update ito at sa pag-update na yon ay makikita natin ang lahat ng alaala na pumapasok sa utak ng ating bida at inuutusan niya ang system na ibalik sa kanya lahat ng information at powers niya nung si Beidou yun para makapunta ulit siya sa top. Pumapasok sa isipin ng ating bida ang lahat ng impormasyon ng pagkatao ng gamit niyang katawan ngayon at ang pangalan niya ay si Raoul Ashton at siya ang bunsong anak ng ikalimang count ng Ruben Kingdom. At ang Ashton na pamilya niya ang kauna-unahang mawawala sa Connect. Ang Ashton County ay ang isa sa malalakas na pamilya sa Ruben Kingdom, subalit ang pinuno at ang panganay na anak ay biglang namatay, at ang second son naman ay di matagpuan at bigla na lang nawala. Nang ang bunso na ang namuno sa Ashton family ay ang karoon ng kudita at sa trahedya na yon ang barrier na nagpoprotekta sa lugar ng Ashton ay nasira at nawasak para tuluyan ng masakop ang Ashton family ng napakaraming halimaw na kumitil ng buong tao. At ang ating bida ang bunsong anak at na-realize niya na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng napakagandang lugar nato at mangyayari yung pakalipan ng 3 taon. Hindi hahayaan ng ating bida na mangyari yun at hindi na siya si Beidou yun or is Crash at alam niya na ito na lang ang huling pagkakataon sa kanya. Napakaraming paghihirap ang aking naranasan nung ako pa si Beidou yun kaya hinding-hindi ko nahahayaan mangyari ulit ang paghihirap na yun sa bago ko katauhan. Ang nag-iisang paraan para di mangyari ang trahedya na yun ay ang kailangan ko lumakas. Makalipas ang 1 buwan ay magkakaroon ng isang paligsahan ng bansang Ashton at kung makapasok ako sa semifinals ay magkakaroon ako ng pagkakataon makapasok sa Kingdom Academy kung kaya kailangan ko lumakas para magtagumpay. This time mapoprotektahan ko na ang buhay ko. Subalit makikita natin bumagsak ang ating bida pagkatapos niya mag-swing ng 1 beses dahil sa kahinaan ng bago niyang katawan. Ang level ng ating bida ay level 5, 2 level lang ang lamang niya sa kanyang maid. Dahil si Ana ay level 3, napagtanto ng ating bida na kailangan niya na mag-umpisa ang pag-training para sa tournament. At nang makalipas ang 1 buwan sa araw ng torneo, nagulat ang ating bida sa dami ng magpa-participate sa tournament. Nakikita niya ang mga itsura ng mga kalahok at napapasabi siya sa isip niya na kailangan niya kalabanan ng mga nakakatakot na mga tao na ta. Naaalala niya ang hirap na kanyang pinagdaanan para sa tournament kung saan mahigpit siya tinuturuan ng isang sword instructor para sa kanyang training. Last time nang na-check niya ang kanyang level ay level 13 na siya at naka-ready na din ang kanyang stamina. Napapangiti ang ating bida sapagkat may mga plano na siya para maipanalo ang mga laban niya. I will make it to semifinals ang nag-iisang gusto ng ating bida. Biglang may naramdaman ng ating bida na panganib at agara naman siyang umiwas sa paparating na atake. Makikita natin na may isang kamay na nakagugam at humihingi ng sorry sa ating bida dahil nadulas LNG daw ang kamay niya. May 3 tokmol ang kumakausap sa ating bida at ang isa doon ang umatake sa ating bida at tinatanong siya kung bakit nandun ang isang maharlika sa tournament na ito at ang pangalan ng tokmol na ito ay si Dion at ang dalawa sa likod niya ay ang pinsan niya.
Sabi ng Tokmol sa ating bida ang akala niya na umiiyak lang sa kwarto ang ating bida. Ang Tokmol na ito ay anak ng kapatid ng kanyang ama kaya pinsan niya ang Tokmol na Dion na ito. Walang humpay ang pagbuli sa akin ng tatlong Tokmol natin nung nag-uumpisa pa lang ako mag-training. Ngunit hinahayaan lang ng instructor at ng count mangyari ang pambubuli sa kanya dahil sa moto na meron ng pamilya nila. Ang Tokmol na ito ay isang malaking Tokmol na binubuli ang mga tao na mahina sa kanya. Sabi ni Tokmol Dion na mag-withdraw na daw ang ating bida sapagkat this time di lang daw isang buto ang mababali sa ating bida. Kundi babaliin ko lahat ng buto mo sa katawan, pahayag ng napakayabang na Tokmol na si John. Sinabihan ni Tokmol ang kanyang mga pinsan na Tokmol din na hayaan na ang ating bida na makadaan sapagkat baka umiyak na naman daw ang ating bida. Nilinggan ng ating bida ang mayabang at sinasambit sa kanyang isip na kung ang inaakala daw ng Tokmol na ito ay siya ang mananalo sa tournament. Napapangiti NLNG ang ating bida at hinahayaan niya lang muna tumawa ang Tokmol na ito dahil sisiguraduhin niya na dudurugin niya ito sa finals. Balik tayo sa lugar ng Ashton County, makikita natin ang isang butler ng pamilya ang may dalang report. Kinuha ng isang tao ang report na ito at nagtatanong kung may magandang balita ba sa mga ito. Makikita natin ang isang tao na may magandang kasuotan na napangiti hawak ang report na binigay ng butler. Tinanong ng lalaki na ito kung nasaan daw ang ating bida ngayon at agad naman sinabi ng butler na bumalik na ang ating bida sa kwarto niya pagkatapos nito kumain. Habang binabasa ang report ay napapasabi ang matanda na mukhang ginamit ng ating bida ang kanyang lahat ng lakas sa qualifiers kaya agaran itong pumunta sa room niya at magpahinga. Sabi ng matandang mandirigma na PWD na makaalis ang butler at nagpapasalamat sa report nito at ang tao na ito ay ang ama ng ating bida na si Count Melvin Ashton. Pagkatapos makalabas ang butler ay agara naman na tumawa nagtatay ng ating bida ng napakalakas at proud na sinasabi na talagang anak niya ang bida, proud daddy. Pinakita ang listahan ng group stage at ang isa dito ay ang pangalan ng ating bida. Sambit ng kanyang ama ay kahit kailan ay di niya pinwersa ang ating bida na gumamit ang espada sapagkat alam niya na ito ang pinakamahina sa tatlong niyang anak. Subalit nung nag-umpisa na mag-training ang ating bida isang month before the tournament, nakikita niya bumabagsak agad ang anak niya pagkatapos ng 10 minutes na training pero kahit ganon ay di ito sumusuko. Alam niya na sa loob ng training period na yon ay halos araw-araw ang ating bida na bubuli dahil sa hina ng katawan ng ating bida subalit pinigilan ng ama ng ating bida ang kanyang sarili at hindi tinutulungan ng ating bida sapagkat alam ng tatay ng ating bida na mahihiya lamang ang ating bida pag tinulungan siya. Handa maghintay at magtiis ang kanyang ama hanggang sa makatayo na sa sarili niyang paa ang ating bida at mapagtanggol na niya ang kanyang sarili. Hindi inaakala ng ama ng ating bida na malalagpasan pa niya ang expectation ng kanyang ama. Napapasabi ang ama ng ating bida na pagkatapos ng finals ay magkakaroon na siya na pagkakataon na makita ang bunso niya. Malakalipas ang ilang araw ay nag-umpisa na ang finals at makikita natin sa arena na napakaraming tao ang nanonood at nagsisigawan. Sumisigaw ang ibang manonood at naiinis sa mga napapanood nila. Nagtataka ang isang mandirigma sapagkat di niya inaasahan ng isang mahina na kinakayanan siya sa bayan hanggang ngayon. Napapaisip ang mandirigma na kung bakit di parang tumutamba ang ating bida. Umatake ang mandirigma sa ating bida at agara naman napigilan ni Raul ang pag-atake sa kanya. Sa lakas ng atake ng mandirigma ay napapatalsik ang espada ng ating bida. Naiinis ang mandirigma sapagkat nakakayanan pa din ng ating bida ang mga binibitawan niyang atake. Napapasigaw ang mandirigma habang hinihiling na sana ay bumagsak na ang ating bida. Dahil sa lakas ng atake ng kalaban ay napapa-atras ang ating bida sa mga atake nito. Nagugulat ang mga manonood sapagkat until now di pa rin bumabagsak ang ating bida. Napapasabi na lang ang mga audience na sa dami ng atake ng kalaban ay nagagawang i-block ito ng ating bida.
May ibang manonood na paunti-unti sumusuporta na sa kanya dahil sa determinasyon na pinapakita ng ating bida. Napapangiwi na lang sa galit ang mandirigma sa tibay na pinapakita ng ating bida at di niya inaasahan na mahihirapan siya sa laban na ta. Napapasigaw ang kalaban sa sobrang galit sa ating bida kada hinahampas niya ang espada niya at ang lahat naman ito ay nablock ng ating bida. Sinasabihan ng mandirigma na ito na kung hindi ba daw siya nahihiya na member siya ng Counts family. Subalit ngumingiti lamang ang ating bida habang hinaharangan ng atake ng mandirigma at sinasabihan niya na di niya naririnig ang mga pinagsasabi nito. Makikita natin ang tindi ng labanan ng dalawa na parehas ayaw magpatalo. Naghahanda ang ating bida sa pag-atake na ibibigay ng kanyang kalaban. Napapasigaw na ang mga audience at sinasabihan ng mandirigma na ang pangalan pala ay Edmund na tapos na ang laban. Ang iba naman ay napapasigaw na kay Edmund na masyado niya pinapatagal ang laban at pinusta nila ang lahat ng salary nila para sa kanyang pagkapanalo kaya naiinis si Edmund sa mga ingay ng mga ta. Naghanda na si Edmund umatoki at sinasabi niya na tatapusin na niya ang laban na ta. Nagugulat ang mga audience sa kanilang nakikita sapagkat ginagamit na ni Edmund ang mana sa kanyang sandata at sinasabi ng girl na audience na kailangan ng ating bida na ilagan ang atake na yun kung hindi ay ikakamatay daw ng ating bida pag tinamaan siya ng isang aura sword. Sumugod si Edmund gamit ang sword aura at sumisigaw na mamatay na daw ang ating bida subalit makikita natin na nakatayo lang ang ating bida at walang balak umiwas sa atake ni Edmund. Nagugulat si Edmund sa pinapakita ng ating bida habang nanggigil si Edmund na ihahampas na ang kanyang aura sword. Nakatayo lang ang ating bida at nag-aantay siya sa paparating na atake at walang balak na umiwas at makikita natin ang determinasyon sa kanyang mga mata. At tumama na ang atake ni Edmund sa ating bida na nagbigay ng malaking pagsabog sa entablado. Napapatigil ang mga manonood sa pagsabog na nangyari at inaantay kung ano ang nangyari sa ating bida habang ang entablado ay puno ng alikabok. Pumagit na ang referee sa kanilang dalawa at makikita natin na parehas pa din nakatayo ang dalawa hawak ang kanilang mga sandata na parang wala lang nangyari at nag-announce na ang referee na si Raul ang nanalo. Nagsasaya ang mga audience at di makapaniwala na ang ating bida ang nanalo sa laban. Nagalit si Edmund at di pumapayag na ang ating bida ang nanalo sa laban at kung bakit naman daw ang ating bida ang mananalo. Sinabi ni Edmund na kung hindi lang daw sana siya pinigilan ng referee ay sigurado na ang panalo niya na agara naman sinabi ng referee na napaka 8080 ni Edmund Bobo. Sinabi ng referee na tignan niya ang kanyang leeg at kung di siya pumagitna kanina ay patay na siya ngayon kung saan makikita natin na may konting hiwa ang leeg ni Edmund. Naalala ni Edmund na habang papaatake siya ay di lang pala nakatayo ang bida kundi ay nakahanda na pala ang ating bida na laslasin ang kanyang leeg at napagtonto na ni Edmund ang mga nangyari. Agara naman si Edmund napaupo sa gulat na kanyang natuklasan at na-NGI-NGI-nig siya habang naiisip ito. Lumapit ang ating bida kay Edmund at makikita natin ang takot ni Edmund nang marinig niya ang boses ng ating bida. Habang makikita natin ang determinasyon sa mata ng ating bida ay sinasabihan niya si Edmund sa mga nagawa nitong pangbabastos sa pamilyang county at kakausapin niya ito pagkatapos ng tournament. Kung saan makikita natin ang grabeng takot sa mukha ni Edmund. Kinagabihan sa tahanan ng ating bida ay makikita natin na nakauwi na ang ating bida habang sinasabihan siya ni Ana na mag-rest well na ang ating bida. Napapalingon na lang ang ating bida at inaantay na magsarado ang pinto ng kanyang kwarto. Pagsarado ay makikita natin ang sobrang saya ng ating bida at di siya makapaniwala na nanalo talaga siya sa laban. Ina-activate ng ating bida ang status niya at tinitignan niya kung ano ang mga nadagdag sa kanyang attribute pagkatapos na laban. Ang level na ng swordmanship mastery ng ating bida ay tumaas na sa beginner LVL Sham, napapasmile ang ating bida sapagkat gumana ang plano niya.
Gamit ng games feature kung saan makakakuha siya ng maraming experience and mastery points sa pamamagitan ng paglaban sa malalakas na kalaban at ang paglaban sa kalaban ng mas matagal ay mas magbibigay sa kanya ng mas marami pang experience points. Napapagugom ng kamay ang ating bida sapagkat gumagana lamang ang plano na yun dahil ang game mode ay magbibigay sa kanya ng ×2 experience sa pagtataya ng kanyang buhay sa pahamak na tinatawag na hardcore mode, high risk and high return. Nung una ay nagrereklamo pa ang ating bida ngunit kung di siya nag-hardcore mode ay di bibilis ang pag-level niya ngayon. Makikita natin na level 19 ng ating bida at ang antas niya o class ay Sword Beginner at Beginner Psychokinetic na may stats sa 22 sa lakas 25 sa bilis at 19 sa stamina na may 15 sa intelligence 34 na willpower at 20 na mana at 35 spiritual power may senses na 30. Ang unique traits niya naman ay Psychokinetic na may S+. Kung saan masaya ang ating bida sapagkat ang Psychokinetic Meister ay ang trait na meron siya noon nung siya pa si Bae Do-hyun at ang Royal Lineage naman ay ang meron si Raul. At ang iba naman ay ma-activate na lang pag nag-level up pa siya. Napapangiti ang ating bida habang iniisip at gusto subukan ng mga ito sa susunod na laban sa tournament. Kinaumagan ay magpapatuloy na ang tournament. Sunod-sunod ang pagkapanalo ng ating bida na makikita natin ang laki ng nilakas niya. Napapahawak na lang ang mandirigma na nakalaban ng ating bida sa kanyang tiyan sa lakas ng mga atake nito. Sa mga sumunod pa na laban ay walang kahirap-hirap na ng ating bida na tinatalo ang kayang mga nakakaharap. Nagugulat na lang ang mga audience at di sila makapaniwala na ang pinakabatang anak ng county ay nakapasok na sa finals at ang iba naman ay sinasabi na maswerte lang ang ating bida. Sabi ng ibang audience na napaka-imposible daw na makapasok ang ating bida sa finals baka daw may pandaraya daw itong ginagawa. Hindi alam ng mga civilians kung anong klaseng kapangyarihan ang meron sa isang mandirigma na tulad ng ating bida. Habang papasok sa kwarto niya ay napapasabi na lang ang ating bida na mas maganda nang wag muna ipakita ang iba pa niyang powers at ang isa dun ay ang paggamit ng psychokinesis at gagamitin niya lang ito pag may isa ng player na katulad niya ang dumating at magpakita. Parang bata naman ang ating bida na pinagyayabang na alam niya na kaya niya mag-acting para di na niya kailangan pa ipakita ang iba niyang powers. May kumakatok sa pinto ng ating bida at nagpakilala na si Ivan at agara naman pinapapasok ng ating bida. Tinanong ng butler na si Ivan kung wala bang masakit sa katawan ng ating bida na agara naman sinagot ng ating bida na okay lang siya may mga medic naman o priest healer sa tournament na naka-standby. Hinawakan ng balikat ng ating bida ni Ivan at sinasabihan siya na huwag baba ng kanyang depensa at lagi mag-iingat. Pinapa-remind ni Butler Ivan na may mga sugat na hindi kayang i-heal ng mga medic kaya lagi mag-iingat ang ating bida sa kanyang laban. Napapasmile na lang ang ating bida sapagkat alam niyang tunay na nag-aalala sa kanya ang butler at hindi siya sanay sa pakiramdam na ito sapagkat wala naman dati nag-aalala sa kanya noon sa dati niyang buhay. Iniabot ni Butler Ivan ang bagay na inutos ng ating bida sa kanya at ito ay isang papel. Habang tinitignan ng papel ay tinatanong siya ni Ivan kung magiging okay lang ba daw ang ating bida sapagkat ang papel ay tungkol kay Dion yung Tokmal na pinsan niya na bully. Nakangiti lang ang ating bida habang sinasabihan niya si Butler Ivan na okay lang siya na mananalo siya sa laban. Nagpaalam na si Butler Ivan at sinasabi niya na naniniwala daw siya na mananalo ang ating bida. Habang naglalakad ang butler ay naalala niya ang ating bida sa kanyang ama magkatulad daw sila ng confidence nung bata pa ang tatay niya. Subalit nag-aalala pera ng butler sapagkat ang kalaban daw ng ating bida sa finals ay ang Tokmal na si Dion kung saan ang lahat ng nakalaban ni Tokmal ay brutal na pinahirapan niya. Habang tinitignan ng papel ay napapangiti ang ating bida sapagkat nakikita niya ang laki ng papremyo sa tournament. Ang Ashton County's betting system ay ginawa ng county at ito ay legal betting system para sa tournament.
At ang dami o laki ng pusta na yon ay ganun din kalaki ang makukuha ng mga kasali sa tournament. Sapat na daw ang pera na mapapanaluhan niya para magkalugar siya sa pamilya. Ang nag-iisang paraan para mangyari iyon ay ang tuluyan na niyang durugin ng tokmal na ito na si Dion. I will crush him. At ang sigaw ng referee ay umpisahan na ang final match.